po si Lara, 32 years old. Isa din ako sa mga taong nagkamali at patuloy na pinipilit na kalimutan ang mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Miss Lady L. Balikan po natin nung ako'y 26 years old lang. Nung time na yan, naisipan kong mangibang bansa. Dahil ako lang ang tanging inaasahan ng mga magulang ko. Palibhasa kasi, ako yung bunso sa aming magkakapatid. Kaya, sa akin na ibinigay ang mga responsibilidad sa aming ama at ina. Ang lagi nilang sinasabi nun, buti daw sa akin, wala pa akong pamilya. Samantalang sila daw, kailangan na nilang paglaanan ng pera ang mga anak at asawa nila. May 3 akong kuya at lahat sila may mga pamilya na. At sa kasamaang palad, hindi maayos ang mga trabaho nila. Pa-extra-extra lang kasi sila. Minsan, kargador. Minsan naman, construction. At minsan, sa bukid din sila pumupunta. Nakikiani sila ng mga pananim para lang makaraos sila sa araw-araw. Kaya, heto, Miss Lady L. Sinolo ko ang mga gastusin para sa aming mga magulang. At dahil maliit lang ang sahod ko noon bilang isang sales lady sa isang mall, dito ko na naisipang sumubok na makipagsapalaran sa ibang bansa. Nagkataon naman noon na may nakilala akong isang recruiter at sa bansang Taiwan ang unang pinasok ko. Miss Lady L, naengganyo ako sa sinabi ng recruiter nun. Dahil ang sabi niya sa akin, malaki daw ang sahod ng isang factory worker doon sa bansang Taiwan. Kaya naman, nagpasya na akong subukan ang magtrabaho sa ibang bansa. Masaya ang mga magulang at kapatid ko noon dahil makakapunta na ako sa ibang bansa. Alam ko na ang mga iniisip nila. Doon kasi sa aming lugar, pag alam nilang isa kang abroad, ang tingin na ng mga tao sa iyo. At ang pagkakaalam nila, marami ka ng pera. Sa katunayan, ganyan din ang iniisip ko noon. Pero, nung nandito na ako sa ibang bansa, hindi pala madali ang buhay dito. Lalo na at mag-isa lang ako. Dahil nasa malayo ang mga mahal ko sa buhay. Kaya naman, dito na ako natutong makisama sa mga kasamahan ko sa trabaho. At ganun na din yung mga ka-boardmate ko. Kailangan ng mahabang pasensya, Miss Lady L. Lalo na at baguhan pa lang ako nun. At sa paglipas ng mga araw at buwan, marami din akong naging kaibigan nun. At marami din yung mga taong iniwasan ko. Dahil iba ang gusto nila. Pag day off kasi, may mga nagiinuman. Meron din yung mga babaeng ginagamit nila ang kanilang mga katawan para magkaroon sila ng extra money. Ayon sa aking pagmamasid-masid, Miss Lady L, karamihan sa mga single mom ang gumagawa ng ganyan. Lalo na kung maraming mga bata ang umaasa sa kanila. Pero, meron din naman yung mga mababait. Hindi naman lahat ng nasa Taiwan ganyan ang mga ginagawa nila. Pag day off ko kasi noon, dun lang ako sa boarding house. Magastos kasi pag gumala pa ako sa labas. Lalo na at wala naman libre sa labas. Lalo na yung mga pagkain.
Kailangan naman na kumain ka pag nasa labas ka. At kung may nagustuhan, ayun, mababawasan yung ipon pag nagpatangay sa kagustuhan ng mata. Ganyan din kasi ako. Kung ano yung nakita ko at talagang nagustuhan ko yun, bibilhin ko talaga. Miss Lady L, dahil sa kagustuhan kong maiwasan ng mga yan, mas maganda nang magkulong na lang ako sa kwarto. At minsan, naglilinis din ako sa room. O di naman kaya, maglalaba ako. Ganyan lagi ang ginagawa ko pag day off ko. Hanggang sa umabot ng 1 taon na hindi man lang ako nakapasyal sa bansang Taiwan. Dahil sa lagi kong pamamalagi sa boarding house namin, dito ko na nakapalagayan ng loob ang isa sa aming mga ka-boardmate. Naitago na lang natin siya sa pangalang Mang Alfredo. Si Mang Alfredo ay matagal na sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Kaya naman, isa na siya sa pinagkakatiwalaan ng may-ari. Siya na rin yung ama-amahan namin sa boarding house. Ayon sa kwento ni Mang Alfredo, siya na lang daw ang natitira sa mga nakasabayan niya na nagtrabaho doon. Yung mga kasamahan niya dati, umabot na sila sa age limit. Yung mga iba naman, nung natapos na nila ang mga kontrata nila, hindi na sila nag-renew. At tanging si Mang Alfredo na lang ang naiwan. Alam mo, Miss Lady L, hindi na ako magtataka kung bakit malaki ang tiwala ng may-ari sa kumpanya kay Mang Alfredo. Dahil talagang mabait naman siya. Sa katunayan, parang anak na yung turing niya sa akin. Minsan pa nga, humihiram din ako ng pera sa kanya. Kasi nga naman, Miss Lady L, palaging short ang allowance ko. At dahil sa kabaitan ni Mang Alfredo sa akin, sinuklian ko naman yun. Pagsabay kaming magluluto ng mga pagkain noon, ang lagi kong sinasabi sa kanya, ako na lang ang magluto. Noong una, hindi siya pumayag. Dahil ang sabi niya, nakakahiya daw. Ang sagot ko naman sa kanya, kulang pa yung ginagawa ko para mabayaran ko yung mga kabutihan niya sa akin. Ang sabi naman niya, huwag ko daw isipin yon dahil masaya daw siya sa kanyang ginagawa. Miss Lady L, hindi namamalayan na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Nararamdaman kong lalo kaming naging malapit ni Mang Alfredo. Sa katunayan, Miss Lady L, compatible kasi kami. Walang hilig sa gala. Hindi kami mahilig makipag-usap kung kani-kanina dyan. Kontento na kami sa isa't isa. Hanggang sa naramdaman kong iba na yung sobrang close namin. Napapansin ko kasi kay Mang Alfredo. Inakbayan niya ako. O di naman kaya, pinipisil yung ilong ko. Or yung pisngi ko. Minsan din naman, yung tagiliran. Lahat ng mga yan, ginagawa niya sa akin. Gusto ko sanang tanungin kung bakit niya ginagawa yon. Pero, ayaw ko naman na mapahiya siya. Malaki ang naitulong niya sa akin. Kaya, hinayaan ko na lang si Mang Alfredo. Fast forward. After 2 years, laking pasasalamat ko nun dahil 1 taon na lang matatapos ko na din ang kontrata ko. 3 taon kasi ang kontrata ko noon sa factory na dati kong pinagtrabahuan. Samantalang si Mang Alfredo naman, 2 taon na lang siyang magtrabaho doon. May age limit nga kasi ang kumpanya na aming pinasukan. Bago tuluyang matapos ang nalalabing araw ni Mang Alfredo, tinawagan niyang anak niyang binata. Dahil ang gusto ni Mang Alfredo,
Kunin niya yung anak niya bago siya tuluyang umuwi sa Pilipinas. At ganun nga ang ginawa ni Mang Alfredo. Tinawagan niya ang anak niyang si Roy. At ayon sa kwento ni Mang Alfredo, magkasing edad daw kami at ang sabi pa niya, mabait daw ang binata niyang anak. Dagdag pa nito, mana daw sa kanya ang anak niyang si Roy. Miss Lady L. Dahil sa sinabi niyang yun, napapaisip na ako nun. Dahil kung mana si Roy sa ama niyang si Mang Alfredo, malamang sa malamang pilyo din si Roy. Ang sabi ko sa isip ko. Pagkatapos ang pag-uusap namin ni Mang Alfredo, pumasok na ako sa kwarto ko. Nahiga ko at iniisip ko ang mga sinabi ni Mang Alfredo tungkol sa anak niyang si Roy. At habang iniisip ko yun, hindi ako mapakali sa aking higaan. Hanggang sa napansin ko ang maliit na butas sa dingding ng aking kwarto. Bumangon ako nung nakita ko ang butas na yun. Sumilip ako doon at laking gulat ko nung nakita ko si Mang Alfredo na wala itong damit. At sa mga sandaling yun, may nilalaro na siya habang nakahiga sa ibabaw ng kama. Nung nakita ko ang ginagawa ni Mang Alfredo, agad akong umatras at napaupo sa gilid ng kama. Hindi ko kasi inaasahan na ganon ang ginagawa niya. Sa likod ng mga kabaitan niya sa akin, may tinatago pala ito. Miss Lady L, sa kabila ng pagkabigla ko, dahil sa nakita kong ginagawa ni Mang Alfredo, nakaramdam ako ng init. Hindi ko alam kung bakit ko biglang naramdaman yon. Malaki kasi ang nilalaro ni Mang Alfredo. Kahit sinong babae, maeenggan nyo na hawakan yon. Nasa ganon ang tumatakbo sa isip ko nung narinig ko ang mga sunod-sunod na katok sa pintuan ng aking kwarto. Agad akong tumayo at binuksan ko yun. Natulala ako nung nakita ko kung sino ang nasa harapan ng pinto. Dahil si Mang Alfredo lang naman ang nakatayo doon at wala itong suot na damit. At pawisan ang magandang pangangatawan nito. Napatitig ako sa dibdib niya. Na para bang hinihikayat niya ako para haplusin ko yun. Nakapako ang mga mata ko doon. At pagkalipas ng ilang saglit, hinawakan ni Mang Alfredo ang kamay ko at ipinahawak niya ang kanyang dibdib. Parang may kuryenteng gumapang sa aking katawan nung nahawakan ko yun. May edad na si Mang Alfredo, pero hindi maitago ang kamatsuhan at kapugihan niya. Ayaw kong mas lalong lumala ang magagawa namin ni Mang Alfredo. Kaya nagpasya akong hilahin ang kamay ko. Bumalik ako sa kwarto at naupo sa kama. Pumasok din si Mang Alfredo at isinara niya ang pintuan. At napansin kong tiningnan niya ang butas sa dingding. Nung nakatingin si Mang Alfredo sa butas sa dingding, dun na ako naglakas ng loob para tanungin ang butas na yon. Patay mali siya lang ito. At parang nagtataka pa siya kung bakit may butas daw sa dingding na yon. At yung mga titig niya sa akin, Miss Lady L, parang ako yung pinagbibintangan niyang may gawa nun. Dahil ganon ang iniisip ko. Tinanong ko na siya
kung ano ba ang ibig sabihin ng butas sa dingding. Ang sagot naman niya sa akin noon, Miss Lady L, ngayon lang daw niya napansin ito. At dagdag pa niya, dun daw sa dulo ang dating kwarto niya. Kakalipat lang daw niya nung dumating na ako doon. Hindi na ako nagtanong noon. Ayaw ko kasing lumaki pa ang issue. Kumuha ako ng maliit na karton at tinakpan ko ang butas na yon. At habang tinatakpan ko ang butas sa dingding, nagtataka ako sa mga sinabi niya. Dahil ang sabi niya sa akin, hindi na daw kailangan na takpan ko yun. Dahil hindi naman daw siya magkakainteresado na silipin ako sa kwarto ko. Sa sinabing yon ni Mang Alfredo, napahiya ko ng sobra. Kaya yun, hindi ko na tinuloy para wala na siyang masabi pa. Ang ginawa ko na lang noon, lumabas ako sa kwarto at agad akong nagtungo sa kusina. At pagkalipas ng ilang saglit, sumunod si Mang Alfredo sa kusina. Inakbayan niya ako at ang sabi niya, alam mo, kahit hindi mo sabihin ng harap-harapan ang nararamdaman mo, alam kong nagtatampo ka. Pwede ko bang malaman ang dahilan kung bakit ka ganyan? Ang tanong nito. Hindi po ako nagtatampo, Mang Alfredo. Naguguluhan lang kasi ako eh. Sino kaya ang gumawa dun sa butas na yun? Kung sino man ang may gawa nun, hindi man lang nag-isip ng maayos bago niya ginawa. Ang sagot ko sa kanya. Hayaan mo na yan. Huwag mo nang isipin yun. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman kita binabosohan. Gaya ng sinabi ko sa'yo. Ngayon ko lang napansin yun. Halika na. Maupo ka na dito at magtitimpla lang ako ng kape. Ang sabi ni Mang Alfredo. Umupo nga ako nun at hinayaan kong magtimpla siya ng kape namin. At nung nakatimpla na siya, iniabot niya sa akin ang isang tasa ng kape. Umupo siya sa aking harapan at napansin ko ang mga mata niyang nakatingin sa aking hinaharap. Miss Lady L, hindi na ako magtataka kung bakit nakatingin si Mang Alfredo sa aking harapan. Dahil may kalakihan kasi ang mga yon. Dalawa na din kasi ang naging BF ko. At pinagsawahan na nilang hawakan yon. Kaya siguro lumaki ng husto. Naiilang ako sa mga titig ni Mang Alfredo. Dahil hindi na kasi basta titig ang ginagawa niya. May pakagat-kagat labi na siya. At hindi lang yon, Miss Lady L. Parang nanggigigil na tinititigan ang aking harapan. Kaya naman, mas minabuti kong tumayo na lang at doon na lang ako sa kwarto. Pero, bago pa ako makatayo nun, mas nauna nang tumayo si Mang Alfredo. At ang sabi niya, bakit ka ba umiiwas, Lara? Pwede mo bang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit ka ganyan? Dahil ba sa mga ginagawa ko sa'yo? Paminsan-minsan lang naman yun ah. Sana huwag mong bigyan ng dahilan yun. Huwag mo akong iwasan. Ayaw kong makita ng anak kong ganito ang sitwasyon natin. Ayaw kong mag-isip siya ng hindi maganda. Bago matapos ang buwan na ito, nandito na ang anak ko. Pwede ba? Huwag mo akong iwasan, Lara, ang sabi niya. Alam mo, Mang Alfredo, ang laki na po ng pinagbago mo. Hindi ka na gaya nun. At habang tumatagal ako dito, nakikita ko na ibang-iba ka na. Pwede bang sabihin mo sa akin kung bakit ka nagbago? Ang tanong ko sa kanya. Sige, sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako ganito. Pero sana,
Huwag kang magagalit. At sana maintindihan mo ko. Dahil tao lang ako. Nagkataon lang na ikaw, sa'yo ko naramdaman to, ang sagot niya. Sige po, pangako. Hindi po ako magagalit. Hindi po kita iiwasan. Ngayon, Mang Alfredo, pwede na ba? Sabihin mo na po, ang sagot ko sa kanya. Lara, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong gusto kita, mahal kita? At kung malaking kasalanan man ang sinabi ko sa iyo ngayon, sana mapatawad mo ako, Lara. Hindi ko na din kayang itago pa ang nararamdaman kong ito. Ngayon na nasabi ko ng dahilan kung bakit ako ganito sa iyo. Makakaasa ba ako na hindi ka magagalit at hindi mo ko iiwasan? Ang tanong ni Mang Alfredo.